Papasok tayong muli ng pag-aaral sa banal na kasulatan. At ang ating pag-aaralan ngayon ay dalawang buhay ng tao. Ang isang nagkakasala at ang isang matuwid. Maganda ito dahil makikilala natin ang dalawang katauhan o dalawang ugali ng tao kung ano ang sasabihin ng banal na kasulatan. At ang ating pag-aaralan ngayon ay hahanguin natin sa aklat ni Job sa chapter 35 verses 6 at 7. At ganito ang sinasabi. Napakaganda ang dalawang tekstong ito. Kung ikaw ay nagkasala, anong iyong ginagawa laban sa Kanya? At kung ang iyong mga pagsalangsang ay dumami, anong iyong ginagawa sa Kanya? Uunahin muna natin ito. Tao na nagkakasala. Bakit ang tao ay nagkakasala? Kahit mga tao na kung minsan nalalaman nila na ang kanilang ginagawa ay pagkakasala, minsan ginagawa pa rin nila sa gawa, sa salita, o sa kaisipan man. Ang iba't ibang kadahilanan kung minsan ay dahil sa kabiguan. May mga tao na kung minsan ay bigo sa kanilang pinapangarap at minsan ay nagtatampo sila laban sa Kanya, sinong Kanya? Sa Diyos. Kung minsan ay nagkakasakit sila, so nagkakaroon sila ng pagtatampo sa Kanya, sa Diyos. Kung minsan hindi pinapakinggan o hindi nila nakakamtan yung kanilang pinapanalangin sa Kanya. Ito yung mga mababaw na kadahilanan kung bakit ang tao ay gumagawa o nakakagawa ng pagkakasala. At kung minsan naman may mga tao talaga na sadyang gumagawa ng kasalanan dahil kung minsan dahil sa kanyang galit, pagkakagalit. Kung minsan dahil sa kasakiman ng puso. Kung minsan dahil sa kawalan ng hustisya sa kanyang buhay. Kaya iyon ay mga ilan lamang na kadahilanan upang ang tao ay gumagawa ng pagkakasala. Ngunit ito ang kanyang sinabi. Sabi niya ito, kung ikaw ay nagkasala, anong iyong ginagawa laban sa Kanya? So makita natin dito, ang isang tao man na gumagawa ng pagkakasala, hindi niya pwedeng sabihin na sasaktan niya ang Diyos. Hindi niya maaring sabihin na parang ginagantihan niya ang Diyos. O hindi niya maaaring sabihin na parang gumagawa siya ng pagkakasala upang sumpain niya ang Diyos. Hindi niya magagawa yan. Walang kabuluhan ang kanyang ginagawa laban sa Diyos. Now sabi niya, at kung ang iyong mga pagsalangsang ay dumami, anong iyong ginagawa sa Kanya? Kahit araw-araw na gumawa ng isang tao ng kasalanan laban sa Diyos, wala siyang magagawa sa Diyos. Hindi niya pwedeng saktan ang Diyos. Hindi niya pwedeng bigyan ng kalumbayan ang Diyos. At hindi rin niya maaaring sumpain ang Diyos.
lahat ng mga pagkakasala na kanyang ginagawa, kung ano man ang kasalanan na kanyang maaring gawin, sa kanya din lamang babagsak. Hindi niya masasaktan ng Diyos. Hindi. Dahil ang Diyos, napaka makapangyarihan ang Diyos. Kapag ang tao ay gumagawa ng pagkakasala, wala siyang nagagawang mga bagay laban sa Diyos. Kahit man dumami ang kanyang pagsalansang, wala siyang magagawa laban sa Diyos. So, maling-mali ang mga kaisipan ng ibang mga tao na kung minsan na nagre-rebelde sila, dinadamay nila ang Diyos. Dinadamay nila. Parang gusto nilang saktan ang damdamin ng Diyos. Ngunit hindi nila maaaring saktan ang Panginoon sapagkat ang Panginoon makapangyarihan sa lahat. Kung ang tao ay talagang makasalanan, ang Diyos naman ay may inihanda na panahon ng kahatulan. Ngayon, dito naman pupunta tayo sa verse 7. Kung ikaw ay matuwid, anong ibinibigay mo sa Kanya? O anong tinatanggap niya sa iyong kamay? Marami namang mga tao na nag-aakala na sila ay matuwid sa kanilang mga pamumuhay. Maraming mga tao na sa pamagitan ng kanilang handog, nagbibigay sila ng napakaraming handog. Parang ito ay para mawili ang Panginoon sa kanila. Parang ganun ang kanilang iniisip. Yung sa kanilang ibinibigay, parang napapaligayan nila ang Panginoon. Matwid nga ito, nararapat nga yung ganon. Ngunit, kung ang isang taong matwid, ay iniisip niya na yung kanyang ibinibigay ay nakakapagbigay ng aliw sa Panginoon dahil nakapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon, may pagkakamali. Dahil ang Panginoon, nasisiyahan siya sa isang tao na matwid sa gawa, matwid sa pangungusap, matwid ang kanyang puso, na hindi dahil sa ibinibigay. May mga tao na nag-aakalang matwid sila dahil nagbibigay sila. Maraming ibinibigay. Sobra-sobra ang ibinibigay. So, ganon. Kaya maraming mga tao na nag-aakala na sila ay matwid dahil marami silang ibinibigay. Kanino? Sa Kanya, sa Panginoon. Parang offering o parang handog. Kapag ang isang tao naghahandog, iniisip niya na matwid siya. Ngunit ang pagbibigay, gawain ito ng isang matwid na pananampalataya. Ito. Ngayon, kung matwid man ang isang tao, at parang iniisip niya na yung kanyang ibinibigay, ay dito ibinabase ng Diyos ang kanyang katwiran, so maling-mali. Sabi niya, anong tinatanggap niya sa iyong kamay? Kung matwid ang isang tao, wala siyang maaaring ibigay sa Panginoon kahit ano sapagkat ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik niya galing sa Panginoon. Wala din pwedeng tanggapin ang Panginoon sa kanya dahil sa kanyang mga kamay, dahil ang lahat naman ng nasa kamay ng taong matwid galing naman sa Panginoon. So, kung minsan maraming mga tao na sa kanilang pagkakilala sa kanilang sarili, matwid sila, may pagyayabang kung minsan, na nagbibigay. At ito kung minsan, hayagan sa mga tao ang kanyang pagbibigay dahil gusto niyang ipakita na siya ay matwid sa harapan ng Panginoon sa kanya. At yung kanyang ibinibigay, inaakala niya na yun ay karapat-dapat na tanggapin ng Panginoon. Nakakalimutan niya na yung kanyang ibinibigay galing sa Panginoon. At akala niya yung kanyang ibinibigay
tinatanggap ito ng Panginoon para sa Kanya. Ngunit hindi, dahil ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik ng sinumang tao, galing lahat sa Panginoon. Kaya nga kung uisigin natin mabuti ito, sabi niya, kung ikaw ay nagkasala, anong iyong ginagawa laban sa Kanya? Huwag kang gumawa ng pagkakasala upang isipin mo na labanan mo ang Panginoon. O kaya magrebelde ka sa Panginoon, huwag na huwag. Pagkat wala kang magagawa laban sa Kanya. At kung ang iyong mga pagsalansang ay dumami, anong iyong ginagawa sa Kanya? Pag nagkasala ka, para din lang sa'yo. Pag dumami ang kasalanan mo, ang tatanggapin mo ay kaparusahan pagdating ng Kanyang paghuhukom. Ganon din sa isang taong matuwid. Kung matuwid ang isang tao at nagbibigay, karapatan nga niya ito. Ngunit, huwag niyang isipin na binibigyan niya ang Diyos upang mapaligaya niya ang Diyos o kaya upang matulungan niya ang Diyos. Maling-mali yung kaisipan na yon. Ibibigay ko ito para itulong ko sa Panginoon. Maraming mga tao na ganon. Hindi mangyayari yon. Dahil ang ibinibigay mo, galing sa Kanya. At yung tinatanggap niya sa palagay mo, galing sa iyong mga kamay, galing pa rin sa Kanya. Kaya, magbigay ka man ng napakarami na mga anumang bagay, kayamanan man, iyon ay galing sa Kanya. Kanya lahat yan. At ang pagbibigay, karapatan lamang ng isang matuwid na tao na ibigay yung hinihingi ng Panginoon, hindi para sa Panginoon, kundi para sa mga tao na nangangailangan. Para sa mga tao na gumagawa ng mga bagay sa santuaryo o kaya sa mga kapilya o kaya yung mga nagpapalaganap ng ebanghelyo. So sila yung tumatanggap sa mga ibinibigay ng isang taong matuwid. At kung magbibigay man ng isang taong matuwid, huwag niyang iisipin na binibigyan niya ang Diyos. Huwag niyang sabihin na nag-aabono siya o kaya anong tawag nito? Yung parang ibinibigyan niyang donasyon sa Panginoon. Maling-mali yun. So makita natin ang dalawang ito. Sana ay palawakin ninyo ang iyong kaisipan dito upang ang dalawang tekstong ito magkaroon kayo ng mas malawak pa na pangunawa at maibahagi nyo sa ibang mga tao. Napakaganda ang mga tekstong ito. Nawa ay pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang oras sa ating lahat.